Babalik po ang programang KMS sa rate sa bahagi ito na ating programa. Ikilala natin ang ating special guest, Partner Partner. Nandiyan na ba sa linya natin ni Undersecretary Dave Almiron? Sir Dave? Kaya habang hinihintay natin siya, okay, Emer? Yes. Ako kasi ang susunod na magsasalita dito. So, mag-usap po na kayo at ako yung babati lang sa mga guests dito sa Riviera Golf Club. Okay. Mag-usap po na kayo tungkol doon sa pag-uusapan natin e-golf app ngayong hapon. Yan. Habang hinintay natin si Undersecretary David. Yes. Nilaunch po ng DICT ang e-gov app. Meron na ba kayong e-gov app? Ma'am Connie, Ay, matanong ko nga, partner, oo nga. Nag-download ka na ba? siyempre, pag bumabiyahe ka sa airport, kailangan mo yan. Bago ka umalis, naka-e-gov app ka. Eh, diyan ka lalabas. Ay, kita mo yan. Ano. Galing ng kailangan mag-sign up tayong lahat. And marami na rin government agencies ang involved in the e-gov app. Alam mo, sa pagbabayad lang, madami tayong binabayaran. Pwede na ngayon sa e-gov app. Ano Oo nga, partner. Madali lang naman mag-download, di ba? Yes. Let's go to e-gov. At saka para sa lahat ng ating mga activities bilang mga mamamayan. Kasi magbabiyahe kayo. Gamitin din yung platform na yon, di ba? Para sa lahat ng mga forms, mga kailangan na i-fill up, di ba? Pag meron kang ginagawa. At malaking tulong yan nung nagkaroon tayo ng pandemya. Naalala mo? Ayun. Lahat tayo, meron pa ba tayo nung immunization card dati? Oo. Itong e-gov platform ay bahagi lang ng ating Konektadong Pinoy, di ba? Konektadong Pinoy. Ni Presidente BBM. No? Oo. Ayun na ba? Ayan, andyan na yung mastermind. Yung mastermind creator ng e-gov platform, si Yusek David Almirol ng DICT. Hello, Yusek. Hello, Cory. Good afternoon. Good afternoon po. Kamusta po kayo, Yusek? Okay naman po, ma'am. Okay naman po. Magandang hapon. Alam mo, partner Emer, nandun ako sa launching ng e-gov platform ng gobyerno. Ang ganda ng kanilang launching. Congratulations, Yusek. Babatiin ko lang yung idol ko, Ayun. Undersecretary Yeah. Dave Almiron. Alam mo, this guy is so hard to track down, Emer and Atong busy. Cory. But he took time because by now there are already about 60 to 80 million users of the e-gov app. At talagang, sabi nga natin sa title, di ba? Yung text Dave, sabi namin, e-gov Asenso. Yun ang dala ng e-gov, di ba? Welcome, Yusek Dave. Yusek Good Dave. afternoon, Sir Ricky. Good afternoon po. Yes, at sabi nga natin, di ba, discuss namin title, sabi what better way to bring up the lives of the Filipino but the digital world. And gentlemen, we are going to talk today will tell us how this all start. Let's run us through that. Paano ba nag-umpisa itong e-gov app, creations and launching? Go ahead, Dave. Actually po, napakaganda po ng pangarap po ng ating mahal na Pangulo. So when before po nag-join pa lang sa government, when during pa lang the campaign way back 2021, our president is really dreaming na dumali ang proseso po ng ating gobyerno. At nung nagkamit nga po kami at parehas din po kami nang iniisip at ito nga po we're so lucky and we're so glad po na meron tayong isang presidente na alam niya na the only way po to expedite and simplify things ay through digitalization. So diyan po pinanganak po ang e-gov, Talaga po pinanganak po ito talaga mula sa puso ng ating mahal na Pangulo, So ang ginawa ho namin ay
dinevelop natin ng eGov at nilaunch po natin po siya at naglagay tayo ng ilang mga services lang way back 2023, no? At ngayon po ay 40 million users na po, no? Yung downloads tayo. Yung Digital National It's ID the nga po first time natin. that we were offering 3 Wow, cars to 40 raffle. million. You said in less than 2 Another years. half a million pesos 40 million. as prizes. Pwede ba ako And 3 gold cards. Anong estimate mo dyan? You said We go home, when do we these reach? will all be given Are we away. gonna reach 60 million this year? Music Day? So to all of you, thank you very much. Dahil po, Please, nagkakaroon it's po going ng to move forward. surge It's ng moving forward. download, no? And So it's dahil going to be better araw-araw po ay nasa as the years 100,000 go on. to 200,000 a day Your ang daily cooperation download natin. Let's land this So and expected we'll po do yan, this. Thank you very much Sir to all of Ricky, you. we'll be And reaching please around enjoy our party. siguro po mga 50 million or 60 million po before the end of the year. Yun. Marami na hong mga government agencies ang nakasama na natin po. 1,000 na po mahigit po na government systems po naka-integrate ngayon, sir. Yan. Sorry? Matanong ko nga, yung 50 million na yon, pero meron pa rin mga largely hindi pa konektado, di ba, Yusek, sa mga iba't ibang barangay, sa mga malalayong barangay, di ba? Mga underserved communities. Yes, Ma'am Cory, no? So may mga areas pa rin talaga na unfortunately po ay wala pong internet, no? Dahil alam po naman po natin nasa 7,000 islands po ang Pilipinas, no? Talaga po hindi biro ang ating trabaho. Kaya po ang DICT po ay may another division po kami na nagbibigay naman po ng libreng wifi, no, sa mga liblib na mga lugar, no. At yung mga hindi naman po talaga marunong sa internet or wala po talaga silang cellphone at walang kakayahan po sa technology, meron din po kaming bagong project, Ma'am Cory, no. Ito yung tinatawag po na eGov Servicio Center. Ito naman po ay yung physical one-stop shop po ito, no? Kung ang eGov po ay virtual one-stop shop na lahat ng mga major government agencies sa isang mobile app na lang, sa bahay ka na lang, yung pong tinatawag na eGov Service Center ay physical one-stop shop naman. So pag pumunta ka po doon, nandun na po lahat-lahat ng mga government agencies. Nandun na yung PhilHealth, Pag-ibig, SSS, LTO, NBI, pati po yung pagkuha ng ng mga libreng gamot at pati yung 20 pesos na bigas at pati po yung ikadiwa nandun na rin po sa isang lugar lang. Ang tawag naman po dyan ay eGov Servicio Center. Meron na po tayo sa Cebu at meron na po tayo sa San Juan. Wow. Ayun, ang galing naman nun. Pero yung sinasabi yung libreng wifi, paano yun? How does it work, Yusek? So, ang ginagawa po ng another division po ng DICT po ay nagbibigay po ng mga satellite powered technology po na Wi-Fi, no? Kasi po hindi po aabutin ng linya lang, yung nagkakabit po ng linya sa mga lugar na yon. So the only way na magkaroon po ng internet po sila ay naglalagay po ang DICT ng mga free satellite po para po magkaroon po ng ng internet kahit sa mga isla po natin, sa mga liblib na lugar. Sana balang araw ang Pilipinas ay magkakaroon ng kanilang ating sariling satellite. Yeah. At syempre, may balak na sila doon. Alam na kami. Yan po yung pangarap natin, Ma'am Cory and Sir Emer, no? Yeah. Na hopefully in the future po ay sariling gawa natin, no? Siyempre, kailangan natin po nga pagtibayin po yung mga advanced research and development natin. Kasama na dyan po yung ating mga inventions, no? Yes. So hopefully po in the future we'll have our own. Yan ang pagdadasalan natin. Oh, malaking tulong yan. Lalo na yung mga sa airport, ginagamit namin yan. Yung eGov na yan. Lahat ng biyahe, pagbalik dito. Kailangan meron tayo. Yusek, alam natin na hindi ganun kasimple na gumawa ng isang plataforma na ginawa nyo na eGov platform, no? Gaano katagal ba yung pagkabuo ng buong programa ng eGov? So, buti na lang po, Ma'am Cory, at isa po akong full stack programmer. Ibig sabihin, ako talaga po ay nagko-code po talaga, no? Kaya po nag-join ako sa government at bumuo tayo po ng mga
magagaling po na mga programmers natin, no? So normally po napakahirap po gawin po ito. Kasi hindi lang po ito basta lang mobile app. Ang pinaka-issue ko dito na mahirap ay yung papaano mo i-connect lahat ng mga government agencies na hindi na umuulit, no? Alam mo, Cory, as a Filipino, ang hirap dati, no? Imagine mo, pipila ka sa isang agency, mag-submit ng pangalan mo, signature mo, biometrics mo, ID mo, picture mo. Pupunta ka sa kabilang agency, you will do the same. Parehas ulit. Pipila ka na naman sa... So, ang hirap ng buhay. Paulit-ulit. Yung grabe yung... Submit mo na nga yung data mo dati, uulitin mo na naman. Kaya ang dami pong pila sa mga government agencies natin. So ang ginawa ho nating system, hindi po ito basta-basta dahil once ka po nag-submit ng data mo, na-automate po na po yung ibang mga data mo sa ibang agency. Example, Ma'am Cory, no? Kung mag-apply ka ng driver's license mo ngayon, bahay ka na lang. Huwag ka nang pumila pa sa LTO. Subukan mo rin pong mag-apply ng NBI clearance mo, 5 minutes lang. Wherever you are, you don't need anymore to NBI clearance. At yung mga permits mo, pati po yung PhilHealth mo, Pag-ibig mo, GSIS mo, you don't need anymore to fall in line and go to government agencies. Paano yung national ID? Yun din kasama. Kasama na yan. Nakalimutan ko itong banggitin, Ma'am Cory, no? So, National ID. Yusek Alam Dave, mo hindi ninyo- ko pa sinasabi sa kanila na meron na akong ito, pakinggan nyo, Emer at Cory. Dahil kay Yusek Dave, meron na akong digital copy ng aking national ID, senior citizen ID, PhilHealth, NBI, nandito na sa telepono ko lahat yan. Tinuro sa akin ni Yusek Dave. Ay, ako din. Kailangan turuan natin itong dalawang ito, Yusek Dave, kasi medyo nahuli ng konti sa oras itong dalawang ito. Yes, Kailangan tama turuan mo yan. sila, Yusek Dave. Ituro mo nga sa kanila ngayon at sa mga nakikinig at nanonood sa atin all over the world, Yusek Dave. malimit pong ano po yan, no? Malimit pong tanong yan ng ating mga mahal na na users, no? Na halimbawa yung paano po yung hindi po marunong pa masyado, especially po at bago po ang technology naman po, hindi naman po ito basta-basta, di ho ba? Like po yung mga mahal nating mga senior citizen. Pwede po kayong magpatulong sa inyong mga anak o sa inyong mga apo, no? Actually, yung cellphone po natin, napaka-powerful niyan. Alam ho ninyo, kung ginagamit mo po yan for Facebook or for calling or for messenger, napakadaling gamitin po si eGov. Yan nga po binanggit ni Sir Ricky kanina na pagka-download mo sa eGov, automatic yon kapag ikaw ay may national ID, bubulaga agad-agad yung digital national ID mo. Hindi mo na kinakailangan pang antayin yung physical card mo, no? Then kapag ikaw po ay 60 years old and above, no? Automatic magpa-pop up na din yung senior citizen mo. Automatic na rin po yun. Galing. Alam mo, nagulat ako dyan, Yusek Dave. Nagulat ako nung ginagawa ko sa harap mo. Kasi I had the app kasi when you travel, di ba? I have the app when you travel, yung pagpasok, paglabas. Pero I did not know, Emer and Cory, that my data was already there in the eGov app. Hindi mo alam. I used that app when I travel to visit my children in Spain. And because of that, nagulat ako, lumabas yung mga ID ko. May nagtatanong dito, Yusek Dave. Secured naman ang data namin dito, Yusek Dave. Ako, yan po yung priority po namin. Alam ko po na yan po ang malimit at tatanong po sa akin sa interview. Dahil po, alam ho ninyo, pag na-hack po yung ego, wala na yan. Wala nang trust and confidence ang ating mga mamamayan. No? Hindi lang po ako, hindi lang po ang gobyerno, pati po ang yung buong reputation po ng eGov team, no? Kaya kung ginawa natin po sa eGov nung dinevelop natin po itong eGov super app, ang data po natin, yung mga personal information natin, naka-full encrypted po yan, no? Ibig sabihin, hindi kayang basahin po ng kahit sinong hacker, no? Number 2, aside po sa full encrypted po yung data natin, kaya asa po kayo na secured po ang data natin, nilagyan namin po na napakaraming mga layers of security. So, hindi lang po double or triple security po ito. Kaya po, kampante po kami na wala tayong problema in terms of hacking kasi nga po, yung pong full encryption plus multiple layers of security, ini-implement na po natin po yan sa eGov. Galing. Alam mo, nagulat din ako,
nag-order din ako, Cory. Meron ako yung hard copy ng National ID. Yeah, Yusek Dave. Pinakita ko kay Yusek Dave yan. Ang problema, walang signature. Bakit? Kaya hindi ko siya magamit when I have a transaction in the bank. But guess what, Emel and Cory? The National ID in the eGov app has my signature. Wala, andun pala eh. Galing. Opo. Ginawa niya. Explain mo nga yun, Dave. Yun nga po yung isa pong problema nung in the past po, no, na ayaw po tanggapin yung physical na card po dahil wala pong signature. So naisip na rin po namin na ano kaya kung i-launch natin itong digital national ID at pwede ka na pong mag-signature po doon, no? Yeah. Since meron po tayong tinatawag na blockchain, no? In-embed namin po yung Yes. security sa blockchain. Oo. At yung e-signature mo po ay kitang-kita mo na po yan sa ating digital national ID. So meron na po siyang signature. Kaya ina-accept na po yan po ng mga bangko. Ayan. Okay, Emel. Sorry, may tanong ka. Go ahead. Oli, Ang napapansin ko lang, ang ganda ng ngiti ni Yusek eh. Yung parang feeling niya na, wow, sa wakas, natapos rin, nakaraos din. oo, mahirap yan, siyempre. Oh, hindi niyo na itatanong. Ang tao ko dyan, si Iron Man. Si Mr. Iron Man. Galing. I had the opportunity to go to his place Oh, and he has the private collection of all the Iron Men. Oo, gusto ko lang makita Ganda pala eh. yun. pakita mo. Ano, Dave, you have done so much, Dave, no? Why is it? Is this your passion? Is this your passion to make the Filipino more digitally advanced? Yusek Dave? Adept and I think more than that, Sir Ricky, no? So more than that, it's not just a passion, but this is my dream, you know? Wala po akong pangarap po talaga in the past na mag-join po sa government. Never man lang po sumagi po sa akin yan, no? At ako naman po ay nanggaling na po ako sa pribadong negosyo at maayos po yung aking pong kumpanya kasi I'm also running po yung one of the leading software company, yung pong Multisys, no? Ako po ay founder at former CEO at Yes. hindi po madali, no? Kaya po kailangan magbenta ng company, kailangan pong mag-divest, iwanan po yung yung aking mahal na kumpanya para lang po talaga magsilbi, no? At alam mo, I don't discuss this much, Sir Ricky, no? Yung mga tinatawag na mga pain points at sacrifices po sa pag-join ng government. But kukunti po nakakaalam, pero sa side ko po yan, hindi po madali talaga. But because of that, not only the passion and dream to really, bring good change po sa ating bansa. Kasi po, personally, as a Filipino, kapag naririnig mo, Ma'am Cory, ang and Sir Emer, ang gobyerno, para bang ang hirap government services, para bang pila dito, pila dyan, document dito na submission dito. Parang ang branding ng government, Sir Ricky, pahirap, Oo nga. di ba? Yun yung branding ng government dati, no? But kaya nga po noong isa lang po ang eGov po sa nagawa natin, nasa 28 po na solutions po ang dinevelop po natin po para po dalhin ng gobyerno malapit sa tao, no? So ito po yung kaya po inspire po ako, no? Despite po sa mga hirap po sa bureaucracy, sa politika, sa syempre po hindi naman po lahat ng tao po ay natutuwa sa atin at minsan po ay nakaka-receive pa din tayo po ng mga haters messages. Pero alam mo ninyo, Kasama sa trabaho yan, Dave. Opo. At sa akin lang man po hanggat itong konting panahon po, no, na binigay sa atin po ng Panginoon na nasa gobyerno, meron tayong contributions man lang po para po sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. So yan po yung akin pong talagang pinanindigan. That's the reason why I'm still hanging on, you know, to make a difference. Well, we're 110% behind you, Yusek Dave. Yeah. Ako and Emer and Cory, meron nga akong kwento sa kanya, Emer. Kasi natin si Don Dimapa. Yeah. Ito, mga senior yan ni Yusek Dave sa data privacy. Ano mo sinabi niyo sa akin? And this really warmed the heart of Yusek Dave. What they were just dreaming of during their time, nung panahon ni President Pinoy, Yeah. Dave Almerol made it a reality. Ayun. Wow. Nakita mo? Galing, At dahil dyan, si Don B will set up a meeting right away, Yusek Dave. And now, a lot of Filipinos are benefiting.
Alam ko, very busy ka, Yusek Dave. Nasa iyo opportunity to deliver your message. This is not the last time we will have you on the show, but your message to them and to the millions of Filipinos that All will over. still sign up for Eagle. Opo, maraming salamat Sir Ricky, Ma'am Cory and Sir Emer no sa pagkakataon po na ma-interview ho ninyo. Alam ho ninyo, maiksi lang po ang ating buhay, no. We only live once, and ito nga po yung word din po sa akin ng ating mahal na Pangulo no nung pong ako'y mag-join, that few people are called to serve. And alam mo ninyo ay ang eGov, ang ating 28 po na platforms, yung Digital National ID natin na 90 million na ngayon, yung ELGU po natin na 1,000 plus na LGU na po yung gumagamit, at ito pong mga dozens of digital platforms po na ating pong mga na-develop. Hindi po to para po sa iisa o dalawang tao lang, no. Ito po ay para po sa milyon-milyong Pilipino na naghahangad na magkaroon ng mas ayos na serbisyo ng gobyerno. So, suportahan po natin po ito. No, alam ko po na wala pong perfectong technology, di ho ba? At may mga time po na, limbawa po, nung ilang nakalipas na linggo po ay 5 hours po kami nag-maintenance, Sir Ricky, dahil nga, Kasama yan. alam niyo ho, nag-surge yung gamit. Bigla pong lumobo yung gamit ng eGov ng Grabe. todo dahil nagdagdag kami ng Grabe. mga features. Sa social media po, agad-agad pong talagang grabe yung reklamo po. No? At, Aba, yun ang Kaya pakinggan. po, Ang importante, Yusek Dave, nasasagot. Yeah. opo, so, Mabilis ka naman sumagot. So, that's all part of the game. But more importantly, we are moving forward. Aasenso tayo. Aasenso Opo. Filipino tayo sa Eagle. kaya po natin po ito. No? So, Kaya yan. we will continue po to build more, to do more po para sa ating mga mahal po na kababayan. Help us po, support us. Download po yung eGov natin. Sabihin po sa ating mga mahal na relatives, kapitbahay, kaibigan po, para masubukan naman po nila yung pong hindi na kinakailangang pumila pa para nasa Ganun. cellphone mo na, nandyan na po yung mga hundreds of government services po. Kasama na po yung mga digital IDs. At maraming salamat po again. Hundreds of government services in the palm of your hand. Can you Yeah, imagine? isang pindot Yusek lang. Dave? Isang pindot lang. Yo. Yusek Dave, maraming salamat. Thank you At, po. mabuhay ka. At Mabuhay. this is not going to be the last time. Ang mabuting we will be Pilipino. officially partnering with you. Ang DCRH, kaya mo yan, in support of the eGov PH. Maraming salamat sa everyone po. God bless po. God bless. Okay. Nako, overtime na tayo. Alas 5 na, Alright. 03. Mga huling pagbati. Partner Tony at Partner Emma. Yeah. Ayun na, malapit na magbubukas ang aming mga tanggapan sa mutya ng Pilipinas dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya abangan. Abangan. Emma. Yes! Pagaling ka, Francis Soler, ang ating Oo, pagaling ka. advance happy birthday sa akin sa Friday. Okay, yung magkaano nag-retreat ako. Okay, Ay, maglulog. kung pala mag-hello ako. Oh, Kay Kanino, bilis. Kaning Kanubas ng Okay. Circle DNA. Abangan. Okay. Approve. I-feature natin yan very soon. At kay Dr. Carlos Santos. Okay. Welcome back from the USA. Okay, sa oras natin 5:04 ako. Tandaan nyo, tuwing Sabado, ako po si Chairman Ricky. At ako po si Cory Quirino. ako naman si Emer Magno Gingon. Ang paborito yung programa, ang Kaya. Oh, Yan. Bye. See you next week. Yan.